Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makakabilang ng buhangin sa dagat, o ng patak ng ulan, o ng mga araw, o sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makakasukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok sa karagatan, at sino ang makakasaliksik sa karunungan? Bago palikhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan, at sinong nakakaalam ng kanyang pamamaraan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang lumikha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang kaloob niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong upang batiin si Jesus. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang inyong pinagtatalunan?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal. Bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan?
Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po noong bata siya. Tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas, inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako? Tanong ni Jesus. Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang batay hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong yon? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. What are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. You unbelieving generation, Jesus replied. How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up.
After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "This kind can come out only by prayer."